So ito na nga po, yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte ay nagsimula na nga po at ang ipiniresentang witness po ng prosecution ay yung mga taga-Land Bank. So ang pinagtatalunan po nila ngayon dito ay yung mga suspicious at mga unusual daw na transaction na ginawa ng DepEd at ng OBP tungkol dito sa pag-withdraw ng 125 million. So ano ba yung kumbaga ano ba yung bearing o ano ba yung merit nitong pagsalang po ng witness ng prosecution? Ano ba yung kumbaga ano bang ano bang pakialam o ano ba yung may kinalaman ba itong pag-withdraw ng pera doon sa Land Bank na sinasabi nga nila na isa sa mga naging dahilan para iakyat po sa impeachment yung kaso ni VP Sara. So ito, panoorin po natin itong naging paliwanag ni Attorney Salvador Panelo tungkol nga dun sa nangyaring hearing kung saan inilabas nga nilang witness yung mga taga Land Bank. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga po sinasabi nga po na mukhang hindi naman po nakatulong sa prosecution yung paglalabas po ng witness. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Ang yung assessment sa takbo ng impeachment trial, day 10, humarap yung mga testigo ng House Prosecution for the Article 1. All those alleged misuse daw po ng confidential funds. Ayaw ko sana sabihin, pero talagang dapat sabihin, yung mga testigo po worthless lahat yun, and useless. Bakit kanya? Why? Ay ba, wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman in dispute yan. Kaya nakita niyo yung defense. Walang cross-examination. Talaga naman wala kang dapat na i-cross. Sapagkat hindi naman kini-question mo. Ang issue dito, irregularity. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity. Because the requests for the encashment as well as the release of the money are not in question. Pero dito sa Article 1, sir, yung impeachment trial, may nakikita na ba kayo dito sa nangyari sa pagpresent ng mga witness na may napatunayan yung prosecution na magkatagoy ng culpable violation ng Constitution? Wala nga, kasi nga, yung dalawang testigo, wala yun eh. Parang wala silang prinisinta. Walang depensa, no cross. Tama, yun ang tama doon. Kaya yung mga tanong ng mga senador, mawalang galang na po sa inyo. Mabuti si Robin Badilla hindi nagtanong. Kasi, sabi ko nga sa'yo, minimenos nila pero matalino ito. Kaya naman magkawasap ka. Mabuti hindi ka nagtanong. Wala naman dapat itanong. Exactly. Kaya natutuwa ako hindi ka nagtanong ako. Kasi talagang wala eh. Yung mga tanong doon, mga irrelevant lahat eh. Lahat ng mga tanong doon, mawalang galang na ako sa inyo. Kasi, kung ang usapan doon, kaugnay sa pag-release, sa pag-request, kung sinunod yung protocol, yun, lahat ng mga tanong nyo relevant. Pero irregularity yung pinag-uusapan nung after the release eh. Kaya, yun yung mga tanong nyo, hindi na ako kailang unnecessary and irrelevant. Do you think this is part of the fishing expedition in the process po nung the transfer funds? Media mileage. Oh, the media mileage, okay. But before the witness was presented, Attorney Sal, nagkaroon ng, binigyan ng 5-minute na panahon si Congressman Leila De Lima. Yan, mabuti binanggit mo yan. Yeah, Ako, what's your take? medyo, ayan na naman. Ito talagang si Cheese, talagang he doesn't stop in in showing his inability to preside in orderly, efficiently manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si De Lima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. Ano bang,
papel or role did she play except to publicize? Kaya panay object. Ito naman si Cheese, napansin mo, kung hindi nag-o-object to, pumayag naman siya, tama, I will have to stop you na. Pinabayaan mo muna magsalita, saka ka Pero na nag-warning mag-stop. naman siya. Aba, hindi naman kaya mag-warning eh. Kasi, kung yung marunong na presiding officer, mag-uumpisa ka pala, oops, stop. Kung halimbawa, kung presiding officer, what is your role here? Are you going to present a witness or not? Pag sinabi niya, no, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecute or present your witness. Ganun lang yun. Okay. Kakainis eh. Kaya yung, pag after break, hindi na kami bumalik. Pero, Kumain na lang kami. pero attorney, kasi from the first until the second witness, narinig natin yung term na suspicious, Naku. unusual, illegal. Pero sa kabila nun, both the witness, narinig naman sila na hindi naman illegal yung transaction. Eh, talaga namang hindi eh. Yes. So, Kasi, bakit magiging illegal? Merong request. Tumawag naman yung mga opisina. Tapos yung cheque na mayroon namang pay. Kaya yung mga tanong na yung mga irrelevant lahat yun. Sinasabi lang naman doon, under the law, pag covered at suspicious, nire-report. Talaga yung 500,000 nga eh. Nire-report mo na pag more than 500,000. Yun namang suspicious. Kung nagduda talaga yung bangko na baka hindi ito totoo eh. Kahit na 1 million lang yun. Oh, sir, meron ditong kaduda-duda. Hindi, kung baga, ordinary po yan. Hindi na mahalaga yung mga suspicious, usual, unusual. Ang unusual, yung tanong kayo ng tanong doon na hindi naman kailangan. pero dito sa second witness, kasi meron siyang experience with other government agency, hindi lang sa Department of Education. And when she was asked, is this the first time na ganito kalaking amount? Sabi niya, and may mga government agency din ba na nag-withdraw din ng malaking amount na experience mo? Wherein, sinabi niya na na-experience din naman niya. Kasi sa ibang branch yun na ibang government agency din na nakapag-encash yun ng malaking pera. Although hindi niya na sinabi for privacy nga. Which is transaction sa bangko ng mga government agency, hindi unusual na magpa-encash ng malaking amount. Talaga namang hindi unusual yun. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan ng talong. Tapos tatanungin na, hindi ka ba nagduda? Paano magdududa kung mismo yung processing ng check, they followed, compliant lahat. Ang trabaho mo, Mag-release. i-cash mo. Kasi kompleto naman eh. Yes. So, it's not for them to ask. And then when you raise na si Senator Pan, So, yun nga po yung pinakapunto nung impeachment na yun. Parang nagsayang nga lang ng oras at ng pagod. Yung dalawang partido. Gawa nga ng, kung yung transaction lang po, yung pagbabasihan, wala naman pong mali doon sa nangyaring withdrawal ng pera. Gawa nga dumaan naman sa tamang proseso. May mga requirements tulad nga ng cheque, yung sino nakapangalan sa cheque, di ba? Tumaas sa proseso. So wala dapat pagtalunan dun eh. Dapat ang pinagtatalunan na lang dun dahil nga ang sabi ng prosecution, ginamit nga daw yung confidential funds sa maling pamamaraan. Yun dapat ang i-prove nila. So wala naman tong kinalaman. Kung titingnan nyo, wala namang mali. Dahil inamin din naman ng mga witness na wala naman daw illegal doon sa nangyaring transaction sa cash withdrawal. So, ang pinaka gusto lang gawin dito ng prosecution, kung nakalusot si Laila de Lima sa kanyang manifestation, propaganda. Kaya nga mabuti lang, nakabantay po yung defense team ni BP Sara dahil kung tutulog-tulog po, kagaya rin ni Chis Escudero, malamang po napagbigyan yung mga panggugulang ng prosecution. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.